Yes, hello. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ito napansin ko lang to, no? Na the more na nagsasalita nga po itong si Inday Sayad, si Sara Duterte, mas lalo po natin nabibisto kung gaano ka-disoriented itong pamilya Duterte. Ngayon po, lumalabas po ngayon na nagkabati-bati lang pala ang pamilya Duterte nung nakulong si Digong. So, ang point ko dito, anong klaseng mga politician to? Anong klaseng mga public servant ito na pamilya nga nila, hindi nila maayos, paano pa kaya ang buong bansa? O, di ba? Nakita nyo naman, nung si Duterte naging presidente. Di ba? Naging bulok po ang Pilipinas noon. O, para makuha natin ang point natin dito mga kababayan. No? Ito nabalita ito kahapon eh. Ito, basahin natin ito from Politico. So, sabi dito, United by crisis. Duterte siblings going full force for Duterte. O kita nyo? Di ba? Naging united dahil lang doon sa request ng tatay na suportahan po yung Duterte. And mamaya, papakita ko sa inyo mamaya, no, na talagang matagal na pong magkaaway itong mag-ama po na to. Ngayon lang po sila nagkabate. So, sabi dito, ito muna, no, so ito yung apat na makakapatid na sinto-sinto, no? So sabi dito, it took the detention of former President Rodrigo Duterte in the Netherlands to bring all his children together in a rare public show of unity as their political fate hangs in the balance. So kailangan pa talagang ipakulong si Digong para makita po yung unity ng magkakapatid. Tapos unity pa para pa sa politika. Puta. So sabi pa dito, continue natin Vice President Sara Duterte revealed on Wednesday, April 23 kahapon, that she and her 3 siblings will be going all out to campaign for Duterte. Di ba? A portmanteau referring to the 10 senatorial candidates endorsed by the former president. Okay. So sabi ni Sara, humingi kasi ako ng tulong dahil konti na lang yung oras. At yung utos sa akin ni PRRD ay idiretso sa mga tao, idiretso sabihin sa kanila na i-block vote, straight voting ang 10. She told reporters during visit to Negros Occidental. Para mas maganda mga kababayan, may video dito. Tingnan nyo to ito yung sinabi ni Inday Sayad. Mga kapatid ko, pinapauwi ko yung kuya namin at pinapapalit ko yung uncle namin doon. So ngayon, pinapauwi daw po yung kuya niya. So sino ba yung kuya niya? Si Polong. Alam nyo, no, ito yung pinaka, ito daanan ko lang to, no. Si Pulong po, umalis, pumuntang Japan, Cambodia, China, UK, di ba? Pumunta ring Vietnam, no. So ngayon, ang point natin dito, anong ginawa niya doon? Di ba? At ang nakakapagtaka dito, karamihan po ng mga pinuntahan ni Pulong, merong triad. Tapos ngayon, kababalik niya lang po nung April 12, umalis na naman po ulit si Pulong. Ngayon, si Pulong ngayon nasa dahig. Kasi sabi ni Sara, pinababalik niya. So, si Pulong po kasi ngayon nasa dahig. Okay. I-continue natin, sige. Para pwedeng sumali yung kuya ko sa pangangampanya ng mga senators. At kinausap ko na rin si Kitty na kung pwede siya sumampa sa mga stage para mangampanya sa mga senators. At umuo naman siya. So, pati si Kitty. Pati si Kitty. So, anong alam ng bata? 21 years old. 21 years old na mas spoiled brat pa kay Sara Duterte. Diba na sabi daw nila na gumagamit daw po ng chongke. Papasampahin ninyo sa stage. And then, by the way, mga kababayan, ito yung gusto kong sabihin dito Naalala nyo ba yung sinabi ni Sara nung nakaraan? Last year yun Ito sabi ni Sara tinan nyo Kasi makikita natin dito kung ano bang intensyon kung bakit nag-unite itong pamilya po na to, itong makakapatid po na to, para po doon sa Duterte. So sabi dito, ito, nabalita ito September 25, 2024. Wala pa pong impeachment trial nito. Wala pang impeachment complaint nito. So sabi dito, Sara Duterte says no Senate slate endorsement for 2025 election so far. So wala daw po siyang, ito sinabi niya to last year na wala daw po siyang plano na mag-endorso ng kahit sino kandidato. Pero ngayon nag-iba na kasi nga may impeachment trial na.
So sabi pa dito, Vice President Sara Duterte on Wednesday said that she has neither confirmed nor plans to endorse the Senate slate in 2025 midterm election as she is focused on defending the office of the Vice President. Okay. So ngayon, kung ito yung point kung na-defend pala ni Sara Duterte yung OVP sa House nung last year, so wala siyang endorso ngayon. Ang problema nga po, dahil nga po sa tanga si Sara, hindi niya nga po masagot yung mga issues na binabato sa kanya. Ang ginawa ni Sara, mag-i-endorso na lang po siya ng mga senatoriables para protektahan po siya dun po sa impeachment trial. Mga kababayan, di ba, mas delikado po pag si Sara Duterte po nakabalik po or itong mga Duterte nakabalik sa Malacanang. Gaganti po yan. At ito nga pong pag-endorso niya po sa 10 senatoriables po na to, parte po ito na paghihiganti nila. Di ba kaya para sa akin, mas importante po na kailangan mapigilan po natin ang impeachment ni Sara Duterte. Hindi, kailangan natin mapigilan na huwag magtagumpay yung plano ng mga Duterte for whatever cause. Ayun po ang point natin. Oh. Kaya nga nag-endorso na nga po tayo ng mga kandidato na hindi naman po natin talaga kaalyado para lang po talaga maging fair lang po doon po sa impeachment trial ni Sara. Kasi po pag itong Duterte po talaga ang makapasok, yari talaga tayo. Babalik po ang China sa Pilipinas. Babalik po tayo bilang province of China. Oh, si Harry Roque magiging spokesperson. Lahat ng kaso ni Harry Roque sa Pogo, absuelto. Sige, Buloy, makakalaya. O, ma-appoint na naman po yan. O, si Panelo, balik na naman po sa Malacanang yan. Papayag ba tayo ng ganon? Ayan tayo no? So continue natin So, malinaw dito kasi mga kababayan, no? Ang pinakarason lang po talaga ni Sara Duterte kung bakit po siya mag-endorse po ng senatoriables, bukod nga po dito sa utos ng tatay niya, para din po protektahan po ang sarili niya. So, continue natin. Sige. Saan na ba tayo? Yan. Sa video. Mga kapatid ko, ang pinapauwi ko, yung kuya namin, sabihin sa kanila na i-block vote, i-straight voting yung 10. So, humingi ako ng tulong. Humingi ako ng tulong sa mga kapatid ko dahil para maraming areas ang makover in a short span of time. So, umuo naman si Kitty. Basta sinabi lang niya na ayusin yung schedule at ipaalam sa kanya. Ma'am, anong pointers niyo po for Kitty? Kasi first time niyang sasampa sa stage with the speech na national. Pero lagi naman siya sumasama nung 2016. Pero high lang, mag-wave lang siya. Siya lang yung dati nagsasabi na daddy tapos na shorty. Well, nakita niyo naman, mabilis siya nag-mature. Si Kitty ba nag-mature? Baka yung muka. Tsaka puro tattoo yung katawan. Wala tayong problema sa mga may tattoo Pero yung itsura ba ni Kitty mukha ba mukha bang nag-matured? Nag-matured lang yung mukha pero yung utak hindi. Ewan ko ba? Simula ng 2016 hanggang ngayon, she's already 21 years old. At Duterte siya So, naiintindihan niya at nasa dugo niya yung pagiging politiko. At yun, kasi wala naman kayo ibang alam na gawin kundi mamulitika. Simula nung bata kayo, puro kayo politika. Wala kayong alam na ibang trabaho. Ang tanga-tanga ng mga DDS, mga kababayan, para sabihin nga po, Ito, naalala ko to Sabi ni Jimmy Bundok, sabi ni Bundok, ang pinaka-naalala ko kay Duterte, yung pumipila po siya sa karinderya. So, ano gusto nyo palabasin? Na si Duterte, simpleng tao lang, na parang tayo lang, pumipila sa karinderya. Sa ganong klaseng mga pautot, naniniwala pa kayo mga DDS kayo? Diyos ko. So, by the way, mga kababayan, ngayon, malinaw po dito, na alam naman po natin na talagang hindi po talaga magkasundo itong mga magkakapatid po na to, at saka si Digong at si Sara. Nagkabuklod-buklod lang po sila ngayon dahil nga po, dito nga po sa nangyari sa tatay nila. Di ba? So, tingnan nyo ang point ko lang dito, kung ang pamilya nga nila, hindi nila maayos, di ba, ngayon lang medyo naging maayos nung nakulong si Digong, paano pa kaya yung buong Pilipinas kung papahawak ulit natin sa mga Duterte?
So ito, naalala ko bigla itong post ni balikan natin to itong post ni Montulfo. Si Montulfo, mga kababayan, kaibigan po ni Digong ito. Naging appointee pa nga ni Digong ito eh. So merong experience dito si Montulfo, no? Ito basahin natin to Mabuti naman at nagkabati na ang mag-amang Digong at Sara. Alam ni Montulfo yan kasi kaibigan siya ni Digong dati. Sabi ni Sara, kundi lang daw sa pagkakakulong ng kanyang ama sa dahig, baka hindi pa sila bate. Nagpapasalamat pa ang Mocha kay BBM dahil daw kundi sa Pangulo na nagbigay daw ng go signal para dalhin si Digong sa dahig, di sila makakabate ng kanyang ama. Siyempre, punong-puno ng sarkasm yung kanyang pagpapasalamat kay PBBM. Okay? That is if you are discerning. Bago ang dahig drama, malaki ang alitan na mag-amang Sara at Digong. Kung ikaw ay nabasa niyo sa dyaryo at nanonood ng TV news, masyado ang pambastos ni Sara sa kanyang ama. Parang di niya ama ang turing sa kanya kay Digong sa pambabastos niya sa publiko. So lumaking brat si Sara at parang takot si Digong sa kanya. Ilang beses na nakausap ko si Digong sa Malacanang noong nasa pwesto pa siya, nagsusumbong siya sa akin na ipinagbili ni Sara, Inday, ang tawag niya sa anak niyang babae, ang lahat ng kanyang big bikes nang walang paalam. Ipinagbili. Ipinagbili ni Sara, Inday, ang tawag niya sa kanyang anak na babae, okay, ang lahat ng kanyang big bikes na walang paalam. Mahilig kasi si Digong sa malaking motorsiklo. Nang sinabi ko sa kanya dapat niyang pagalitan si Sara, napatingin lang siya sa akin. Nakita kong personal kung paano tratuhin ng malditang si Digong. Natutuwa ako sa reconcile nila. Okay, so ngayon merong sinasabi dito. Alam niyo si Montulfo, kunwari concern lang no? Buti na lang bati na sila. Pero yung pag-post niya may halong intriga din. So ngayon, ang sinasabi natin dito, may pagkakataon pala na yung mga big buys pala ni Digong binenta ni Sara for whatever reason, no? Tangina. Koleksyon ng tatay mo yan di ba? Hindi, ito lang alam ko namang galing sa nako yung mga big buys na yan, no? Pero pag-usapan na lang po natin yung pagiging relasyon ng ama tsaka sa anak. Koleksyon ng tatay mo yan, binenta mo. Kung di ka ba naman walang yan, no? And by the way, mga kababayan, marami na po pagkakataon po talaga na alam naman po talaga natin na hindi sila magkasundo. Di ba? So, yun, di ba? So, ang sinasabi natin dito, napaka-disoriented po ng pamilya na to. Kung di pa nakulong si Duterte, hindi pa sila makakabate. Yung klaseng pamilya yan. and then, pwede naman natin i-research Di ba marami na po talagang bali-balita no, na nagkaroon pa nga ng ng kampihan. So, Bongo, kakampi si Hanilet, saka si Kitty Duterte. Tapos ito naman yung tatlong makakapatid, si Pulong, si Baste, saka si pangalan ng isa, si Sara. Sila naman po sa kabilang team. So, ganon. Dati nagkaroon po ng, pwede nyo research yan. Nagkaroon po ng balita po dati na nagkaroon po ng kampihan nun. Para nga po kasi napapansin na nga po ng tatlong makakapatid na masyado na po silang tinutulak papalayo sa Malacanang nung si Digong po ang presidente. Di ba? So marami tayong alam na issues diyan at hindi naman po ito nakatago. Di ba? So yun mga kababayan, so kayo po ano po masasabi niyo nga po dito sa sa pamilya Duterte. Di ba? So ang dami natin pag-usapan pa sa topic na to. So ano po masasabi niyo nga po sa content natin ngayon? So pa-comment na po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan din po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Kung hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga ka-Streetwise. So, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and bye-bye.